Kayo po ay nakikinig na sa Opinion Mo, Opinion Ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Samahan niyo po ulit kami sa 3 oras na balitaktakan. Talakayan ng mga may init na balita sa loob at labas ng bansa. Mayroon na naman po tayong topic, mainit-init na topic na pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Pero bago po ang ating katanungan ngayong araw, eto muna, idako muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Yes, He is. God is good. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang 3 things that people find difficult to listen to. O yung 3 bagay na hirap ang tao na pakinggan. Eto, check nga po natin kung totoo po ito, kung sino po sa atin yung guilty dito. Number 1, people find it difficult to listen to corrections o yung mga pagtatama. By nature, alam po ng tao kung ano ang mga dapat niyang gawin. Habang tumatanda po tayo, mayroon tayong own ways of thinking, speaking, at iba pa. Pati kultura. Kanya-kanya tayo ng nakakaugalian. At syempre, habang tayo ay nagkakaedad, kanya-kanya talaga tayo ng mga gawi. At dahil ito ang nakagisna natin, naniniwala tayo na ito ang tama. Kaya minsan, pag napagsabihan tayo, hindi tayo nakikinig at ini-insist natin yung sa tingin natin ay tama. Hirap tayong tanggapin yung mga pangaral. Dagdag pa po diyan ay yung katigasan din po ng ating ulo. At pagiging ma-pride. Oo, syempre. Ito, alam ko ito yung tama eh. Bakit mo ba ako kinokorek? Ayan, ayaw po nating tinatama tayo. Number 2, people find it difficult to listen to a person who is a nobody. Kadalasan, tinitingnan natin yung titulo, educational attainment at maging posisyon o kasikatan po ng isang tao. Kung ito ba ay credible, naturuan tayo o pangaralan tayo. Mapapatanong ka, sino ka ba para pagsabihan ako? Example na lang po natin yung ginawang pangangaral po ni Jesus noon. Mangang-mangha sa kanya yung mga tao sa mga itinuturo at naririnig sa kanya, pero dahil siya po ay isang anak ng karpintero at ng isang ordinaryong babae na walang impluwensya sa lipunan, hindi pa rin po naniniwala ang mga tao kay Jesus kahit tama na po at totoo ang kanyang mga itinuturo. Halimbawa rin po sa trabaho, kapag kapwa empleyado mo lang yung nag-utos sa'yo, or may ipinakisuyo sa'yo, parang ayaw mong sundin, Pero kapag yung boss mo or someone na mas mataas sa'yo, talagang mabilis. Susunod po tayo, Number 3, people find it difficult to listen when they are affected. Kapag ang tao po tinatamaan o pinapatungkulan sa mga pangaral, sa halip na tanggapin, kadalasan tayo po ay nanlalaban. Guilty po tayo dyan, minsan nagiging defensive po tayo. Kahit wala namang binabanggit na pangalan, mag-e-explain agad, magagalit agad. Pag napapagalitan o napagsasabihan, hindi tayo papayag na hindi tayo mangangatwiran. Hindi pa nga tapos magsalita yung kausap mo, mayroon ka na agad pangontra o sagot. Kapag iba po ang pinupuna, todo gatong pa tayo. May mga pagkakataong ganyan. Pero kapag tayo na ang apektado, hirap na tayong tumanggap at makinig. Listening is a means of learning. Matuto po tayong makinig sa mga tao sa paligid natin, lalo na po yung mga nagtatama sa atin at nagtuturo sa atin. Minsan, kaya po hindi tayo natututo ay dahil mas madali po sa atin ang makapagsagutan kaysa unawain yung punto ng bawat isa. Hindi po masamang tumahimik at makinig, Silent and listen are spelled with the same letters. Kung makikita nyo po, yung silent tsaka listen, kung iisa-isahin nyo yung mga letra, parehas po sila ng mga letra. Ang tawag po dyan ay anagram.
Pero kung bibigyan po natin ito ng malalim na pakahulugan, siguro kaya magkaparehas sa mga letra ng silent at listen ay dahil in order for us to be a good listener, we need first to be silent. Yan, no? Para po tayo ay makapakinig ng mabuti sa ating kapwa, ay dapat din po tayong manahimik. Hindi po madaling makinig lalo na po sa panahon ngayon na ang dami ng ingay, ang dami ng negativity sa paligid, ang daming nakaka-stress na bagay. Pero kung mayroon man po tayong pinakadapat pakinggan, ito po ay ang walang iba kundi ang Panginoon. Sabi nga po natin hindi man natin nakikita or nakakausap ang Panginoon, pero through prayers, no? Kapag halimbawa ay mataimtim kang nananalangin, hindi man siya literal na nagsasalita pero parang naririnig din natin ang Panginoon, nangungusap sa atin ang Panginoon. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 19 to 20, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.